how it's supposed to feel. So yun guys, welcome back again sa ating YouTube channel ng Justin's Daily Life PH. Now guys, we're going to make something dito po sa ating team. At meron na naman tayong panibagong ililipat. So it's been 18 days so far. So hindi na po siya para sa akin good tulad din ng dati. Pero so far maganda na po yung ating lettuce. Hindi naman siya ganong kagandahan, gumanda lahat. At least po is naging successful naman siya. And now guys, bisitahin natin. So hindi siya maaga. So meron po kasi tayong niluto. Itong kagandahan, meron na tayong masasarap na kamatis. Ayan. Ayan guys, ang ating mga naghihinog ng kamatis. So may isang bulok. Kaya pala may spray ito. So papaayos na lang natin dun sa ating kapatid. Ayan pa, mga hinog na, mga naghihinugang kamatis. Ating talong, medyo naninilaw siya dahil sa init ng panahon. At ayusin din natin siya. And now guys, dahil nga meron na yung, mamaya pakita ko sa inyo, itutuloy natin yung ating tanim punla. So maglilipat po tayo. At buksan natin ang ilaw. Ayan, ito yung ating nililipat. Goods na siya. Medyo ano lang siya, medyo stress lang yung roots niya. Ayan, so lilipat natin. Ito ano yung ating lettuce, diba? So magtatanong, malaki po yan. Pwede na po ito i-harvest. For harvest na po siya, diba? Hindi lang siya well rooted yung kanyang roots, pero so far goods naman siya. So pang kain-kain na lang po yan. Then pag na-mastery na natin, di goods na. So lilipat na natin siya guys. Mansin nga medyo nadidilaw siya, kulang sa nutrients, pero goods man siya para sa 18 days. Okay, process tayo this time at ang ating sili. So pakita ko sa inyo yung ating pagkain doon. Sensya na kayo, medyo magamda mo pa. At hinihintay ko lang yung ating nanay-nanayan na check mo kung may uhod to ha, at may bulok sa mga paggawa mo ng sausaw. Ito po yung aming ulam, diba? May talong na, may kamatis pa, at ito galing to kay Narician, pinabaon ni Tatay Risa. Ganyan. So yung aming ulam, kakabili ko lang So yun guys, samahan niyo po ako and like and share po tayo, and don't forget, don't skip us. God bless. So yun guys, kapag ayan, dala-dala natin sa ilaw sa kamera, ayan na lang stand natin. So ayan, meron po tayong nanay-nanayan. Thanks in advance po, kaya di pa ako nakakabili. At syempre wala pa naman tayong pambili kasi meron na pong someone na mag-help sa atin para panggamas po natin ito sa kubo. Di ko alam kung anong klaseng panggamas, pero sana magamit natin kasi nga, ayan. Actually guys, meron na po akong nando na po sa kaibigan ko, pinahatid ko na po, kaso kailangan na lang po kukuhain yun at ako po ay di pa naman po ako makapag-asikaso. Tulad po ngayon, baka nga magkaroon po ako ng INC. Nakakalungkot kasi syempre pinaghirapan po namin yung visibility namin, kasi po may isang teacher po na vacation ng maaga, so 2 weeks po yun, at this week na lang po kasi yung deadline, plus kailangan po namin makapagpaperma kasi hindi naman po pwede ng e-sign kasi nga po kapag ganun hindi po siya i-approve ng dean. Kaya yun po isa din sa problema ko. Syempre praise God at si Lord na lang po ang pahalang kumilos para doon. So after natin makapagtanim, magpe-praise and worship tayo at magde-devotion.
para po ayan, every day ko naman pong ginagawa yan. Hindi ko lang magawa siya ng day and night, pero every day with devotion ka. Naging papalalim tayo, naging familiarize tayo sa Word of God. Kasi that's the essence of life. Hindi naman po focus lang sa mga makamundong bagay. Actually, tayo pong mga hinirang, tayo pong mga anak ni Lord, tayo pong mga nilikha niya, ay kawangis niya, create niya ito ng ayon sa imahe niya. Kung gayon, tayo dapat po ay nabubuhay ng may purpose. So what is the purpose of life? Siyempre, ang purpose natin ng buhay, ang buhay natin is para sa Kanya. Ano po? Hindi pala para sa Kanya. Ang manampalataya tayo sa Kanya bilang mga tupa niya, bilang mga anak niya, sa gayon ay hindi tayo maligaw ng landas. Kasi kung mapapansin niyo po, ang tao na wala pong Diyos sa buhay ay kumbaga ay naliligaw ng landas. Kasi nga hindi siya naka-inclined. So ayun guys, let's go and let's learn kung ano ang gagawin ko. I hope na matuto kayo sa aking gagawin. And ayan, love you guys. And let's go. Yung magkakabit tayo ng ayan. So ito po yung ating punla. So hindi siya ganun kalalaki. Naka top botering siya. Ayan, problema ko kung nakadikit nga pa ng ugat. So una pinipisa muna yung guys. Sana po ay hindi ma-stress yung kanyang ugat. So maglilipat tayo. Sana lang hindi ma-stress yung kanyang ugat. So ililipat natin ng solid media. Actually yung ganito hindi po siya matataba. Kasi nga ang feeling ko kasi dito ay kulang sa moisture, masyado kasi mababa ingredients. So far so good naman. Wala pa kasing vegetation. Actually guys, pag madami tayong ganito, nag-create po kasi siya ng vegetation, nag-create siya ng moisture. Ito po yung ating lettuce. So mapapansin nyo medyo maliit siya, pero maliit na klase, siguro small size. Foods din, kasi meron tayong at least na kala ko hindi gaganda, pero so far gumanda naman siya. Ayan yung kanyang ugat. Healthy naman. Pwede na to. Pwede na to guys, anihin. Di ba? Yung sinasabi ko. Ito pa. Ito actually hindi pa siya mature. Very late na siya. According sa oras at time niya, late na siya. Dapat kasi sapat. Actually pinapractice pa naman natin. So our first step is, by the way, I show you guys mamaya kung tapos itong video na ito, papakita ko sa inyo yung aking mga sili. Then sunod yung okra naman kapag tayo ay magtanim. So for now, sour cup. At meron na tayo dito na sterilized. Well sterilized. Sterilize na tayo dito na tawag dito. Sterilize na sterilize na natin yun na kukupit. And now mag-sterilize ulit tayo, pero sa ngayon hindi pa pala natin siya pwedeng itatanim. Kasi dapat bago tayo maglipat
Moist na siya. Pero actually, na-sterilize ko naman to. Kaya pwede na din yun. Ito ko ano na lang. Tuwang ko na lang ang pa. Nasubok na tayo dito. Moist na lang natin siya. Now tonight, back for moist. So yun guys, hello guys. So, ayan, by the way, let's go and let's start some things. So, gusto ko muna itong tubig. Meron tayong sapat na supply, and then may idadagdag tayo kasi kulang po yung ating butas kaya hindi po masyadong nakakagalaw ang ating ugat. So, maganda po yun, ano, kung tayo pagpalait, pagka-silent natin, hindi na po tayo maniniwala. Ayan, ito na natin. So, pagdagan ko muna pala. Ay, di. May pipilit tayo dyan. Ay, di ba? Pagdagan muna natin. Mamaya na sila. Mas tayo sa ating ginagawa. Tapos ito, ibigyan natin ng mulye. Meron tayo dito ang gamit ka dyan. Panghinang. May tawag tong panghinang. Ayan guys. Look out. Kompleto tayo ng gamit. Hindi ko hinayaan na hindi makakompleto. Ako ay nagsisimula pa lang. Practice. Practice makes improvement. Po. Dahil sa ating pagpa-practice ay kakaroon ng improvement. Gagawin natin, isa-isa natin siyang padadamihin natin ng kanyang butas.
So yun guys, bukas naman po ay tutur ko kayo. Another vlog yun. So hanggang dito na lamang tayo. Ayusin ko na yung mga gamit. Nahugasan ko na. At ito na yung ating ayan guys. O yan. Na tayong panibagong punla. At ito na yung ating. So medyo konti lang yung umasenso kasi hindi natin nababantayan. At di ko pa din alam yung proseso. Susunod na pagtanim natin, ayan. Ito ang pinakamalago. Diba? Saan ka pa? Ganda na. Diba? Ang ganda. So, pwede na yan. Pwede na siya i-harvest. Pero dyan muna natin palamuti muna. Yan. Hanggang sa di natin na perfect. So, ito mga walang laman. Mga namatay dahil sa init ng panahon. Yan lang yung sumakses. So yun guys, maraming salamat and like and share tayo. At tara, kain na tayo ng ating kamatis na harvest. Let's go!